nagpa-doktor ako kasi hindi ako makatayo. Akala ko sa... Sumakit na. Akala ko sa kidney. So, punta ako. Yun pala. Pero maliliit pa lang. Hindi na kaya ng tiyan ko. Yan kasi nagagawa ng pork. Yun. Pork barrel. Kaya mainit usapin na yun. Parang abolish yan. Yan. Ang bisita natin ngayong gabi, ay nako, kung kayo nunod ng programang to, sigurado ko, nasa top 5 sa listahan nyo to nung huling eleksyon, mga kapatid. Pero, gayon pa man, tuloy pa rin ang laban. Mga kapatid, bisita po natin ngayon ang kampyon ng Masang Pilipino, Teddy Casino. Sir, maraming... Ordinaryong Pilipino pala. Ordinaryong Pilipino. Tama, ordinaryo. Ano ba yung... Yun ang catchphrase niya, no? Karaniwang tao. Karaniwang tao. Ako naman Champion ng karaniwang tao. Teddy Casino. Yan. Sir, magandang gabi, sir. Salamat sa iyong pagpa-unlock. Oo, salamat din. First time ko dito. Kasama ko to sa listahan nung Naman. binuto ko. Salamat. Salamat. Bukod dun sa isang kaibigan pa natin sa kabilang Stasyon? Yun, sa kabilang istasyon. Kabilang dulo ng rainbow. Ng rainbow. Sir, parang medyo nag-lose ka ng weight ngayon. Medyo, ano ito eh, epekto na ng kampanya ito. Kampanya. Oo. Sa galing lang ni Sir sa ospital eh. Isa pa yon. Isa rin yun. Pero bago pa ako na ospital, comment talaga ng mga tao nangayayat dahil halos 2 taon yan na puyat, pagod, biyahe, buong Pilipinas ang inikot. So, okay naman. Okay nga, medyo payat eh. Magaan ang Mas maganda rehistro sa camera. magandang katawan. Ganun ba? Sir, ano yung mga fundamental lessons na natutunan nyo sa kampanya? Nako, madami. Well, unang-una talagang pera ang malaking Talaga? usapin dito sa election natin. Kahit anong ganda ng mensahe mo, kung wala kang paraan para ito ay umabot sa milyon-milyon. Ito pinag-uusapan natin yung senatorial elections. Na umabot sa milyon-milyong tao, mahirap. So, yun nga ang sabi ng maraming mga nagko-komentaryo sa akin, you have a good message, maganda yung candidacy mo, pero wala kang advertisements, napakaliit, masyadong manipis, halos hindi ka pa rin kilala ng tao. Tingin namin nung una, dahil, 9 years na ako sa Kongreso, madalas namang nasa balita, sapat na yon para makilala, makarehistro. Pero sa panahon ng eleksyon kasi pag bumuhos na yung mga TV ads ng lahat ng klaseng kandidato hanggang lokal, makakalimutan ka eh. So kung hindi kayang sabayan ng ganong klaseng quantity ng messaging, malaking bagay yun. No? At yan, syempre, pera ang... Hindi kasi Pero ironically, nasa listahan ka raw, nasa number 5 ka yata ng pinakamarami raw na gastos in terms of airtime. Yun yung unang listahang nilabas ng COMELEC. Partial yon. Hindi pa naka-factor in yung talagang ginastos ng mga kandidato. So tingin ko nasa ano ako siguro eh. Nasa bandang 20 down na ako eh. Halos yung budget ko sa buong kampanya ko, pang radyo lang. Radyo. Ng mga leading senatorial candidates. Hindi nyo kasi nalapitan yung NGO, sir, kung saan napupunta lahat ng... Kala ko yung boss mo, hindi ko nalapitan. Yun, isa pa yun. Hindi ka lumapit sa JLN Enterprises. Nung nangangampanya ka, okay, at syempre sa 9 years lumalabas-labas ka rin sa mga mga issues, ano? Pag may nakakita sa'yo sa mall, anong tawag nila sa'yo? Oy, ikaw si ano? Ano yung perception nila sa'yo? Nung una, madalas nakatingin lang sa akin, tapos nagtuturo ng gano'n. Uy, ito yung sa TV. No? So, basta ako yung sa TV. Ito yung tumatakbo. Nung una, minsan napapagkamalang newscaster o basta laman ng balita. Later on, yung congressman. Nung later part na lang ng kampanya, doon na nagsimula na, si Teddy Casino yan. So talagang, ang sabi ko nga nung una, mukhang mas may face recall ako kaysa sa name recall. Kasi namumukaan nila ako, pero sino nga ba yan? No? At talagang kailangan pa yung ilang panahon ng kampanya para rumihistro yung pangalan. Sa eleksyon, ang importante yung pangalan. Hindi yung mukha. Parang ako, sir, lagi ako tinatawag. Kasama ni Lord. Wala akong pangalan ko, di kasama ni Lord. Ganon, malaki ganon. tiyan. It takes time para ma-establish yung pangalan. Hindi lang yung mukha. Minsan, napapagkamalang artista. Ayo, si John Lloyd. May tanong ako, Lord. Galing siya sa mga pribadong eskwelahan ng mga may kaya. Ang beberde. Bumoy berdeng Paano po paaralan kayo nila. napunta dyan sa ganyang larangan na Dahil din sa paaralan ko yan, Oo. panahon ng yun eh. Huling mga taon ng Marcos dictatorship. Lasalista po. Oo, Elementary siyempre high school. ang mga lasalista nyon, mga brothers, very active sa anti-Marcos struggle. Then doon sa mga kampanya para sa mga nagugutom na mga kababayan natin sa Negros. So doon ako namulat. Yung conscientization na tinatawag nila noon.
na-realize ko na yung maliit na sirkulo na ginagalawan ko, hindi pala yun ang mundo. So doon nagsimula yun. Na-realize ko na may mas malaking mga usapin na dapat akong makasangkot. So nag-volunteer ako sa NAMFREL, lumahok sa maraming mga rally. Nung high school ako, hanggang umabot yan sa EDSA 1. No, at mula noon, hindi na ako nawala sa ganong klaseng landas. Nag-UP Los Baños Los Baños. ako. Naging aktivista, naging student leader. At yun, mas na-expose pa sa kalagayan ng iba't ibang mga sektor. Kasi September pa lang, lumabas interesting yung mga report sa dyaryo na si Teddy Casino raw ay handa na mag-sing and dance for the sake of the campaign. Mag-Gangnam, di ba? Nauso yung Hindi, Gangnam. pero kumanta siya ng na-interview mo ako kumanta siya mamaya. ng sa dulo ng walang hanggan. Ganyan. At which stage doon sa kampanya kung sinabi mo na, Diyos ko, bakit ko ba ginagawa to? Yung talaga feeling mo parang yung dignidad ay parang dahan-dahan na tinatalupan at nawawala, mga ganyan. Hindi. Alam mo naman yung sing and dance, pumasok ako sa Kongreso 2004. So mula pa noon, Meron talagang bahagi na yan. Hindi mo maiiwasan yan. Pupunta ka sa isang rally. Sa hihingin ng mga tao doon, kumanta ka naman. O kaya, So normal lang ginagawa yun. pasasayawin nila yung mga kandidato. Mahirap namang, kumbaga hindi ka rin makikisama. So hindi naman bago yan. No? At siguro na-highlight lang dahil tumakbo na ako para sa Senado, naging anggulo yan ng istorya, kumbaga. Pero bahagi talaga yan ng politika sa ating bansa. Pero tayo, ginagawa natin yan dahil, kumbaga, napipilitan ka. Pero hindi yun bahagi ng iyong routine. Kung ako lang naman ang masusunod, mag-usap tayo tungkol sa issue, ano ba yung kailangan natin gawin, ano ba yung pagtutulungan natin. Hindi na kailangan sasayaw ako at kakanta para lang makakuha ng boto. Nag-Gangnam ka ba doon any point in the campaign? Well, may isang reunion ng isang malaking high school sa Maynila na sumayaw sila ng Gangnam. Hinila ako. Eh di, syempre, Gangnam na rin tayo. In the 9 years sa Kongreso, kasi yung mga sonang narinig mo, sa tingin mo itong narinig natin, tingin mo ba, is the SONA something still to look forward to? O parang pare-pareho lang lagi yan? Alam mo, ang SONA, paulit-ulit lang naman may routine na yan Bibirahin ng presidente yung kanyang mga kaaway, kritiko, tapos ipagyayabang yung yung kanyang mga mga nagawa niya. achievements. So, paulit-ulit lang yan every year. No? May mga pagkakataon, minsan once in a while, halimbawa, nung SONA ni Gloria, nung 2004 yata, yung 2003, usapin nung Oakwood Mutiny. Medyo naiba yung SONA noon. O kaya, pag simula ng term. But after a while, paulit-ulit na lang yan. Katrabaho na namin yung isa doon sa mga bangkang Papel Boys. Channel 5 na ngayon yun. Yung bangkang papel. Paminsan-minsan may mga gimmick na parang makukuha yung interest mo. Pero kung ang pinakasukatan naman dyan, may improvement ba sa buhay ng ating mga karaniwang Pilipino? It's theater talaga, no? Oo, yung SONA, best foot forward yan. Pero sa 9 years ba, Kong Teddy, nakakuha ka naman ng PDAF mo? Oo, pero hindi naman talaga personal yun. Yung mga constituents namin, ang trabaho kasi ng congressman dyan, i-identify mo kung ano yung projects na ipapatupad. Pero for 5 years, under Arroyo, mula 2005 hanggang 2010, wala na kaming PDAF na natatanggap o nire-release. Kaya para sa amin, mas magandang wala na lang. Mas magandang ma-abolish na lang yung pork barrel. Unang-una, syempre, yung corruption. Pero mas matinding corruption dyan, yung ginagamit yung pork barrel para makuha ng Malacanang yung ng presidente, yung gusto niya sa Kongreso. Parang yun ang mas parang matinding buto. corruption dyan. Hindi po kayo nakapaghulog doon sa NGO na itinayo. Hindi. Oo. Alam mo, marami talagang ganyan. Naaligid sa Kongreso. I'm sure isa lang yan, no? Isa lang yung... At Isa na lang ang din lahat experience ko pa dyan, Lord, mismong kongresista ang Lalapit. lumapit sa akin at Wow. nag-offer. Wow. Ito naman, road users, yung road users tax, yung tawag nila dyan, yung sa road board. May tig 10 million ang congressman dyan At pipiliin ng congressman, halimbawa sa distrito niya, o itong kalsadang to paggagawa, ang pondo road board. Matinding corruption dyan. Kaya hindi namin tinatap yung fund na yan. Kasi matinding mga sindikato dyan So may lumapit sa aking congresswoman noon. Kung tawagin natin sa pangalang
Tayo lang naman dito eh. Miss Wala? X. Miss Oh, X. Congresswoman X. Sabi niya, Sa Visayas ba to? Visayas. secret. Congresswoman X, sabi niya, kung balita namin, hindi nyo ginagalaw yung road board funds nyo. Eh, kung gusto mo, pumirma ka lang, kami nang bahala. No? Kami na mag-identify kung anong bahagi ng kalsada, sinong contractor, beneficiary, lahat. Kumpleto na, pirma ka lang. Pag pirma mo, may 20% ka na. Aba. Pag natapos yung release, yung kumpleto yung release, another 20%. Aba. Diba? So, 40% all. Pirma ka lang. Yun lang, ano? Ganun lang. So, Sayang. siyempre, hindi na natin Ang dami pang-commercial siguro Pero sana ang ngayon. nakakabigla doon, kongresista mismo. Grabe. Grabe. So, itong si Napoles, well, mukhang big time siya. Pero, Mas big time mga kongresista. baka may mas big time pa dyan. Oo. Nung aktivista ba kayo nung dati, marami kayong chicks na nakikilala? Oo. Sige, Sige lang. Oo, ano. Maraming mga ganda rin, di ba? Kababaihan naman. Mga Ayun, chicks. ayun. So, ayun, mali pala. Kababaihan, Mga kababaihan, tol. oo. Tol, kasama nila Gabriela. Oo nga, oo. Mayayari pala tayo dyan. Pero hindi ako babaero. Ayun. Marami lang kaibigan tayong mga... Na mga kababaihan. nagka-crush, mga ganon. Ano. Siyempre, nasa kolehiyo ka, binata. Lahat naman yan bahagi ng ating pinagdaanan. Ayun. Alam mo na yung tatanong mo, Lord? Oo. Ayun. Sino outside sa Makabayan Block sa Kongreso, yung naging parang kadikit mo, naging, yung mga kongresista na parang hindi mo akalain na never imagined na sa buong buhay mo ay magiging kaibigan mo pala? Lahat naman dyan halos sa katsokaran, kaibigan mo Kahit gusto mong sampalin, parang pag nakasalubong mo sa lobby, ay, Hi ka na lang, no? Plastic. Giging showbiz ka rin pag gano'n. Hindi, kasi collegial body Hindi pwedeng masyado kayo magpe-personal. masarap ba yung pagkain sa sa coffee shop, sa Congress? South Lounge ang tawag namin. South Lounge. Masarap ba? Depende May mga araw na maayos, may mga araw na hindi rin. Pero libre. Libre ba? Kaya masarap. Ay, pwede. Kaya isang binabantayan ng mga congressman dyan, yung weight nila. Kasi pag nalulung ka sa pagkain dun sa South Lounge na yun, pwede maghapon, kain ka lang ng kain. Sige. Kaya isa sa mga warning sa mga neophytes dyan, mag-ingat kayo sa South Lounge. Baka tumaba Yung kayo. mga upuan ba doon? Alphabetical ba yung upuan doon sa Congress? Hindi According to region. Okay. Kasi sila magkakatabi sila. Tapos yung mga party list, So malayo kayo sa Arroyo, ganun. So, A, malayo kayo. Oo, nasa harap yun. Mali dapat pala sa A, malayo kayo sa A. Anong mamamiss mo sa Kongreso? Yung nasa thick of the action ka. No? Yung mga malalaking pambansang usapin, talagang pwede kang makialam, meron kang poder na pwede kang magsalita, ipahayag yung nakikita mo. Mas malapit At kaysa dun sa pinakikinggan kalye. ka ng... Oo. Kasi alam mo sa Pilipinas, at di lang siguro sa Pilipinas, sa maraming bansa, pag may titulo ka, may posisyon ka, pakikinggan ka Yun siguro. No? At bilang ordinaryong mamamayan ngayon, hindi ko alam kung may ganong klaseng impluensya pa yung aking magiging pagtanaw sa mga bagay-bagay. Wala ka na So, number 8. yung influence, no? Yung influence mo sa policy, yun ang isa. South Lounge. Hindi naman Kaya nga ako natanggalan ng gallbladder yata nasobrahan tayo sa South Lounge. So number 8 din kayo sa yung plaka nyo, ganun. Noon, oo. Hindi kayo pwede ng Thursday sa coding. Corny. Hindi, naobliga ako mag number 8 kasi isa lang yung sasakyan ko So pag Wednesday, coding, Wednesday session day Kailangan kong gamitin yung sasakyan. Kaya pag Wednesdays, kinakabit ko yung auto. Nasubukan mo na mag-beating the red light. Hindi. Pwede yun. At pinagsasabihan ko yung driver ko noon na huwag tayo ka-counterflow beating the red light kasi naka-8 ka. Pag hindi ka nakita, naka-8, mas maganda. Pero pag naka-8 ka, tapos ikaw pa yung magpapasimuno. Sobrang simple nito, Lord. Dati nakasabay ko to doon sa Makati Ave. Quick stomach pa nung yung Andox na ngayon yun, di ba? Andox, oo. Tama ba? Quick stomach. Makain kayo doon. Sarap doon. Sarap yung lechon kawali ron. Ay, kaya naman pala. Yun. Pork na naman yan. Oo, masarap. Malutong lechon kawali. Sobrang nila. simple lang. Oo. After the elections, kung ano po ginawa ninyo? Pahinga. Tulog, no? Tulog, oras sa pamilya. Kasi halos 2 taon yun
parang tawag nga sa akin ng misis ko, border eh. Oh, dito yung border natin. Nakikitulog ka lang, tapos alis So ka. banding-banding sa mga anak, kaya sa aking asawa. And munta kami ng Bohol. Pinasyal ko sila sa Bohol. Tapos yun, nagpa-opera na ako. So 2 linggo rin akong nakahiga lang. So, yun talaga, pahinga Bed rest, talaga bed yun. rest. Oo, Oo. pahinga talaga. Nag-river cruise kayo doon sa Bohol. Kompleto lahat, pati tarsier. Pati tarsier. Hindi naman kayo nagdala ng tarsier dito. Yung namatay. Ay, wag, kawawa naman yung tarsier. Hindi ka ba na-attract at ikaw ay lumaki doon, ay nagkamulat doon sa period na it was romantic no? And attractive na yung Maging notion left, na hindi lang left, yung armadong pakikibaka. Medyo ikaw ba Hindi ba kayo na... hindi ka nag-flirt around with the idea? Well, noong 1986, panahon ito ng peace talks. Yung unang peace talks, ano? Nagkaroon ng 100 days na ceasefire. Sumama ako sa ilang mga kaibigan ko sa UPLB para umakyat sa Mount Banahaw. Umattend ako ng yung anniversary celebration ko. Kasi gusto ko makita sa sarili ko, ano ba itong armadong paglaban? Sino-sino ba itong nasa likod nito? Na-meet ko pa nga doon si Ka Roger. So mas yun, to that extent. Pero siguro sa bahagi ko, hindi pa ako handa at that time. At hanggang sa ngayon, tingin ko mas magiging effective ako bilang isang aktivista dito sa larangan ito ng politika, sa larangan ng mga social movements. Dami lamok doon eh. Yun, no? Siguro. Dumalaw din kayo doon sa ano? Ay, nakapasal din po kayo At doon sa... marami, may mga kaibigan naman tayong yun ang kanilang kinuhang landas. We respect each other. Nakapasal din po kayo doon sa Netherlands. Nung ano yan, nung 2001, after nung EDSA 2, naimbitahan ako ng mga Filipino communities doon para magsalita. Ipaliwanag yung nangyari. At nandun na sa Netherlands, edi syempre, dumalaw na rin tayo sa ating mga kababayan. Na-meet ko yan. Sila Joma, sila Louie. Mababait, magandang kakwentuhan. Yung unawa nila ng nangyayari sa Pilipinas, magugulat ka parang wala sa Pilipinas. Parang hindi umalis sa Pilipinas eh. Ganun Kasi sa internet na rin eh. Talagang kumpleto yung pati chismis. Alam nila. Alam nila. Pati showbiz. Pati showbiz. oo. Yun din siguro dahil sa information. At marami rin silang nakakausap doon, yung Filipino community. Pumunta kami sa mga binyag, sa mga selebrasyon, mga reunion ng mga Filipino communities doon. Kasama yan sila. Para sa kanila, si Joma parang Tropa lang din. Tropa lang. Parang kasama lang din sa community. Netherlands. Nagsindi ba kayo ron? Ha? Hindi ka nagsindi. Pumunta ba kayo doon sa isang lugar na... Amsterdam yun. Ay, sa Amsterdam. Amsterdam nga. Yun. Oo. Hindi. Hindi, sa ano sila? Utrecht. Utrecht sila. Utrecht, oo. Tama. Pero yung Utrecht doon parang ano lang eh, probinsya ba? Probinsya lang. Kumbaga, pinaka ano doon, yung may action sa Amsterdam. Ano po yung paborito nyong hinahanap-hanap na pagkain? Brownies sa Amsterdam, hindi. Hinahanap ko rin. Ngayon wala ka na sa politika. Anong routine mo ngayon sa isang araw? Well, wala na ako sa Kongreso pero nasa politika pa rin. Sa ngayon, tumutulong-tulong ako sa mga people's organizations, mga NGO sa pinanggalingan ko dati. Itong nakaraang mga linggo, yung mga bagong kinatawa namin sa Kongreso, bahagi ako sa tumutulong sa paghahanda. Nasa ganun ngayon. Pero actually, naghahanap pa rin ako ng ano pa yung mas Pwedeng magagawa. gawin, Oo. Kumbaga, nasa transition phase pa rin. Nung tinanong kayo sa isang panayam sa radyo nung kamakailan lang, kung kayo'y willing ulit or na tumakbo ulit sa 2016 para sa Senado, medyo hindi sigurado yung sagot ninyo, no? Tama? Kasi talagang isang bagay yan na pag-aaralan pa talaga namin. Titingnan kung mapapangibabawan yung mga balakid na nakita ngayong taon. At depende rin sa political situation. Alam naman natin, presidential elections in 2016. So, marami pang factors na hindi tayo nakikita. Pero syempre, bilang isang partidong pampolitika, bilang bahagi ng isang kilusan na nagsusulong ng pagbabago, ang eleksyon ay palaging tinitingnan na oportunidad para higit pa nating maitulak yung mga reforma. So, hindi natin naatrasan yan kung talagang may pagkakataon. O pwede rin, kung may kakilala ka sa ABS-CBN, sama mo yung character. Kunyari, pinsan ni Sir Chip, no? Nako, kung hindi pa nakilala si Kaya Teddy sa- Casino. Bakit to? Pwede naman mo dito. Kaya. Maalaala mo kaya. Alaala mo kaya. Tsaka matindi rin yung mga nag-endorse sa kanya, sila Tito Pen. Medina, di ba? Mga mga Nakakataba nga ng puso eh. Marami ring mga... pati yung mga anak niyang artista, rin. Matindi yan. Kaya lang, mas sa internet lang talaga dahil wala namang kaming TV ads na nagamit sila para mag-endorse.
Pero Maganda malaking siguro bagay. next time magpamaalaala mo kaya para ay, Sino gaganap sa kanya? sino kaya? Si Sir Chief. Sir Chip, no? Oo, pwede eh. Pero na si John Lloyd, pwede rin. John Lloyd, Yun, pwede. John Lloyd. Pagka masyadong mayat ka na eh. Pero anyway, sir, maraming salamat. Mga kapatid, Teddy Casino. Ayun po. Thank you. Salamat po. Salamat. Citizen Teddy Casino. Palakpakan natin.